Matapos mailipat sa Washington Wizards, umaasang makakahanap ng bagong kuponan si D'Angelo Russell pero sa ngayon wala pa ring team na nagpakita ng interes sa kanya. Kahit hindi pa siya nakapaglaro ng isang laro para sa Wizards, nakatakdang isuot niya ang red, white at blue sa nalalabing bahagi ng 2025 hanggang 26 na NBA season. Kamakailan lang pinalitan niya ang jersey number mula numero 14 patungong numero 28, isang malinaw na senyales na handa na siyang maglaro. Noong una, ayaw ni Russell maglaro sa Wizards dahil nasa rebuilding mode ang kuponan. Subalit matapos ang trade deadline, tanging buyout na lang ang paraan para makalaya sa kontrata. Ngunit may malaking panganib kung gagawin ito dahil baka hindi na siya makahanap ng bagong team sa liga. Mula sa pagiging number 2 overall pick at batang all-star, bumagsak ang karera ni Russell. Ngayong season may average lang siya na 10 puntos, 2 rebounds, 4 na assists at 29% shooting mula sa 3-point line lang ang naitala niya. Kilala siya bilang streaky shooter at mahusay na ball handler pero problemado sa focus at consistency, isang ugali na nakapagpababa ng interes ng ibang koponan. Sa kanyang pananatili sa Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks, nakilala siya sa pagiging makasarili at minsan tamad sa laro. Pero sa Wizards may pagkakataon pa si Russell na ipakita ang halaga niya at ibalik ang career sa liga. Maraming koponan ang naghahanap ng point guard tulad ng Orlando Magic, Phoenix Suns at Minnesota Timberwolves pero bago siya bigyan ng chance, kailangan niyang i-maximize ang pagkakataon sa Wizards. Kung magtagumpay siya, pwede niyang makasama sina Trae Young at Anthony Davis na tiyak makakalikha ng maraming open shots at puntos para sa kanya. Sa huli, ang tanong ay malinaw. Kaya pa ba ni D'Angelo Russell patunayan na may lugar pa siya sa NBA? O tuluyan na siyang mapapabilang sa mga dating all-star na hindi na nakabalik sa dati nilang antas? Ang Wizards ang magiging stage niya at baka dito magsimula ang comeback na hinihintay ng marami. Samantala, malapit nang matapos ang season ng Los Angeles Lakers sa kasalukuyang roster, ngunit malinaw na maaaring ito na ang huling buwan ng grupo sa ganitong anyo. Sa isang critical na off-season na posibleng may kasamang pag-alis ni LeBron James, nasa kamay ni GM Rob Pelinka ang pagkakataong ayusin ang frontcourt. Isa sa mga pangunahing posisyon na kailangan ng pansin ay ang center, lalo na't si DeAndre Ayton ay may $8 milyon na player option para sa 2026 hanggang 27 season. Mukhang hindi talaga siya itinuring na long-term solution para sa Lakers. Matapos ang trade na nagdala kay Anthony Davis kay Luka Doncic noong nakaraang taon, inasahan ni Pelinka na si Ayton ang magiging missing link sa frontcourt. Subalit sa 47 laro ngayong season, hindi niya natugunan ang mataas na inaasahan. Bukod sa numerical stats, mas malaking problema ay ang madalas na kakulangan sa effort ni Ayton, pagiging reklamo sa bench at kahinaan sa depensa na madalas nagdudulot ng mismatches sa ilalim ng basket. Tinukoy ito ni JJ Redick ilang beses ngayong season at dahil dito, nabawasan ang minutes niya at naging limitado ang role. Lumitaw ang duda kung karapat-dapat ba si Ayton sa long-term ng team. Ngayong off-season, may ilang opsyon ang Lakers para palitan si Ayton. Narito ang mga posibleng kapalit na ka-priority ayon sa potensyal at fit sa laro ni Luka Doncic. Una, si Walker Kessler. Si Walker Kessler ay maaaring mapunta sa trade o maging free agent sa susunod na summer. Sa edad na 24 at 3 taon sa NBA, may malaking potensyal pa siya. Kilala siya sa pagiging consistent, disiplinado at may tamang attitude, kaya maaaring mas maging epektibo siya kasama si Luka. Ang kanyang pagdating ay magbibigay ng seguridad sa parehong short-term at long-term strategy ng Lakers at maaasahan bilang pangunahing center sa mga critical moments. Pangalawa, si Mitchell Robinson na inaasahang magiging free agent. Si Mitchell Robinson, 27 taong gulang, ay isang defensive rim protector at maaasahang rebounder. Ang Lakers ay makikinabang sa defensive presence niya sa ilalim ng basket na isa sa mga pinakakailangan ng kasalukuyang roster. Bagamat may concern sa injury history niya, kung malusog siya, makakahanap ang team ng cost-efficient na solusyon sa center position. Ang combination niya kay Luka ay maaaring magbigay ng mabilis na transition plays at defensive stability. Pangatlo, si Robert Williams na magiging free agent sa off-season. Si Robert Williams ay maliit kumpara sa ibang center ngunit mahusay sa depensa at cost-efficient. Kahit hindi kasing taas o lakas, kayang magbigay ni Williams ng disruption sa laro at magiging maaasahan sa rotation ni Coach JJ Redick. Magiging solid na defensive presence siya at makakatulong sa pagpapatatag ng frontcourt ng Lakers. Ang panghuli ay si Daniel Gafford ng Dallas Mavericks. Si Daniel Gafford ay kilala na ni Luka Doncic mula sa kanilang panahon sa Mavericks. Sa edad na 26, may tamang size at speed kaya maaari siyang maging safe at solid na pagpipilian. Bukod dito, nakalock-in pa siya sa kontrata hanggang 2029 na nagbibigay ng stability sa kanyang acquisition kaya maaaring makipag-trade ang Lakers sa Dallas. Lalo at ang chemistry nila ni Luka ay isa sa pinakamalaking advantage ng pagkuha kay Gafford. Sa kabuuan, malinaw ang misyon ng Lakers ngayong off-season. Humanap ng center na makakasabay kay Luka sa laro, magbibigay ng defensive presence at makakatulong sa long-term competitiveness ng team. Kung makakahanap sila ng tamang kapalit kay Ayton na kasalukuyang may reklamo at kahinaan sa depensa, maaaring maibalik ang balanse sa roster at mas mapabuti ang kanilang tsansa sa playoffs. Kayo mga idol, sino sa 4 na sentro ang magandang makuha ng Lakers sa off-season?